any less of me. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said is truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Kung today is the day that the Lord is created and tonight is the night then that we need to learn something. Kaya sige mga kapatid, invite pa po tayo para marami tayo dito, no? At exact 8:05 in the evening, magsisimula na ho tayo. God bless everyone. A blessed evening tonight. Kanina we celebrate the graduation of the kids and tonight naman, no? Kanina nag-celebrate tayo ng graduation nila. Ngayong gabi naman, matututo na naman tayo ng panibagong salita niya. How blessed this day. At kanina din is a Sunday. Sunday naman ngayon. I mean, kanina din is nasa church din tayo. Kumbaga, napakarami nating celebrate this day. To God be all the glory. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. Let's have a celebration. Jesus set you free. It's time to celebrate. May tanong si Pastor, hindi ba ako lubog? Hindi naman ako lubog, no? Tinig naman. Ayan. May tanong ho ako para sa inyo. Kung may dapat kayong i-celebrate today, ano yon? No? Ano yon? Kung may gusto kayong i-celebrate today, ano yon? Anong gusto nyong i-celebrate? Yung today is a celebration day, ano yung celebrate natin? Ayan. Truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to Jesus Day, marami po, amen. Maraming award, si Sister says. Marami. Jesus, amen. It's a Sunday. it's time to celebrate. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Let's have a celebration. You know what to do. It's time to put your Sige mga kapatid, invite pa po tayo at mahaba pa ang ating oras. sun and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Ayan, a blessed evening to all of us. Welcome to our family BR, no? Kung saan may gaganapin po tayong Awaken Night tonight. Na sa mga hindi po nakakaalam, ang aming pamilya po ay
naggagawa or gumagawa ng mga event, no? To lead people to worship and praise God. And kung question naman ho kung ano ang relihiyon namin, naniniwala ho kami sa Panginoong Yesus at sumusunod ho kami sa Kanya. Kung ano ang relihiyon yun po ay pagiging Kristiyano namin. Wala ho kaming dinadala or dinidisrespect na doktrina. We have one Bible. That's why we believe that we have one salvation through Jesus Christ our Lord. Ayan, amen. But tonight, let's officially start our program by calling our worship. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Sambahin ninyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga tupa, sa Kanyang inaalagaan, sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo na may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya dahil mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan at Kanyang katapatan ay magpakailanman. And to God be all the glory. At simulan na po natin ang Awaken Night. Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Amen. Kaya let's celebrate mga kapatid. No? Let's celebrate this night. Ayan, invite pa po tayo, no? Ayan, to God be all the glory. Alam niyo mga kapatid, bakit ito yung tugtugan ko ngayon sa laging sanay sa akin sa Turn It Up, no? Wala lang, na-miss lang ako nung kinanta ito ng kanina ng ating kapatid na sa kids na si Sister Princess o si EJ. No, kinanta niya kanina to sa kanyang special number during the graduation of kids at na-miss lang ako sa bata. Kaya sabi ko, ba't hindi ito? And we're celebrating tonight because if we believe nga, di ba, that Jesus set us free, let's celebrate. Sabi nga sa kanta, kaya nagdidiwang tayo ngayong gabi sapagkat alam natin na pinalaya tayo ng ating Panginoon at alam din natin na may matutunan na naman tayo sa kanyang salita. Ganun kabuti ang ating Panginoon. No? And now, to officially para papasok na tayo sa ating word, syempre, hindi mawawala ang ating praise and worship na pangungunahan sa atin ni Sister Gabi. No? At susundan naman ito ng scripture reading ni Sister Hayashi. Kaya mga kapatid, bago tayo pumasok sa praise and worship, isa munang cheer up. Isa munang cheer up to check kung sino yung mga gising. Ayan, praise God. And now, I'm calling Sister Gabi or Sister Green for our praise and worship tonight. Sister Gabi or Sister Green, the mic is yours. Praise God! Tayo pupuri sa Panginoon. Sabi nga sa Isaiah 9 verses, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King.
Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him forth, offspring of a virgin womb. Veiled in flesh, the garden sea, hailed incarnate deity. Jesus, man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Heart to herald angels sing, glory to the newborn King. Our King has come, our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us, our King has come, our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all He brings, risen with healing in His wings. Mighty race His glory guide, more than man no more may die. Born to raise the son of earth, born to give them second birth. Heart to herald angels sing, glory to the newborn King. Our King has come, our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us, our King has come, our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Oh, you with us. Let's continue to praise the Lord. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hands, His feet, my Savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down on Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the
Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, our God. Till the turn have prayed that time. The Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. We shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Lift up praise to this place. Oh, we're gonna pray. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord. Oh, come, let us adore Thee. Oh, come.
adore. Here comes the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. God, the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Praise God. Maraming salamat po. Sister Hayashi? Good evening po sa lahat. Kung mayroon po kayong Bible, buksan po natin sa Romans 15 verse 1 to 7. Sabi po dito, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor, for his good to edification. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded, one toward another, according to Christ Jesus, that ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore receive ye one another, as Christ received us to the glory of God. To God be all the glory, mga kapatid. Now let's pray. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat sa iyong biyayang ibinigay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin ngayong gabi upang pag-usapan, Panginoon, ang patungkol sa pagkakaisa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At kami po nanalangin sa ngalan ni Jesus sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. Amen! To God be all the glory. What a blessed day! Sunday! Na? Siya dito mga galing simbahan. Ayan. Mga galing simbahan nating kapatid dito.
Nakita, may natutunan ba tayo sa simbahan or nasulyapan lang natin si gwapong crush, si magandang crush? Alin sa dalawa? May natutunan ba tayo sa simbahan kanina? Kay pastor? Kay pastora? Kay brother? Sige nga, ano nga, verse check tayo, verse check. Ano yung verse kanina na ginamit ni pastor nyo? Ano nagturo? Nangambush, no? Nangambush si pastor. Hindi ko na alam, pastor. Basta may natutunan ako. Ayan, okay yan. Napaganda niyan. Ano kaya ang natutunan niya doon? Pero hindi biro lang, no? Kung yan ay personally ninyo naman, ay personal na yun, na. In this evening, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa pagkakaisa. Can I ask something to all of you? Sino dito ang Roman Catholic? Roman Catholic. Wala. Ito katabi ko, alam ko Roman Catholic to eh. Diyan sa baba, Roman Catholic. Yan, si Sister Plama, Roman Catholic. Seventh-day Adventist. May Seventh-day Adventist ba dito? Yan, si Sister Ruchi or Ashi, Seventh-day Adventist. Born again. Yan, born again. Born again, literal na born again, ha? Baptist. Yan, Baptist. Tatas ako ng kamay, Baptist ako eh. Muslims. Wala naman dito, no? Mga kapatid nating Muslim. Wala naman siguro. Christian. Yan, amen. 12G. Ano ba yan? No? Ano ba yung 12G? Ano yung gin mo? 12G kasi tawag ko doon. Nasanay ako sa 12G. G12. 12G kasi tawag ko. Binabaliktad ko kasi dati yun eh. Kasi may mga kaibigan ako tinatawag, ay, mga 12G oh. The G12. Ayan, may mga G12. But huwag nyo kami masamahin. Yun naman ay mga tawagan namin magkakaibigan. No? Sa akin nga, tawag nila si Mr. Himnal eh. Ayan. Aware tayo na galing tayo sa iba-ibang relihiyon. Kumbaga galing tayo sa iba't ibang doktrina. No? Galing tayo sa iba't ibang konting may pinagkaibang pananampalataya. Ngunit, bakit sinasabi dito sa Romans na dapat tayo magkaroon ng pagkakaisa? Pastor, hindi ba po at parang ang hirap naman siguro magkaroon ng pagkakaisa kung walang pagkakaisa ang mga pananampalataya natin? Well, in the very first thing, hindi naman iba ang Jesus mo sa Jesus ko. Ang Jesus mo ay nagligtas, ang Jesus ko ay nagligtas. Iba ba sila? Anong sinasabi mong iba yung pananampalataya mo? Bakit yung Jesus mo ba tumambling sa cross? Yung Jesus ko kasi hindi, namatay sa cross yung Jesus ko. Bakit iba? Bakit iba yung pananampalataya mo sa pananampalataya ko? Yung Jesus mo ba hindi nagdanak ng dugo? Yung Jesus ko ba hindi nasaktan? Anong pinagkaiba? Minsan mga kapatid, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakaisa kasi sa very small details lang naman. Nagkakaroon tayo ng hatred sa isa't isa. Alam niyo bakit nagsimula yung mga ganyan? Hindi dahil sa iba ang pananampalataya or hindi dahil sa iba ang Panginoon pinagmulan natin. Dahil yan sa mga bulag na imbis na ibaba ang pride ay mas lalong tinaas para magkaroon ng division. But that's not what Paul teach us to do. Apostle Paul did not teach us to hate one another. Jesus didn't teach us to hate one another. Instead, they teach us to love one another. They teach us to have community. Amen? Tinuruan tayo ng Panginoong Jesus at ng Apostol Paul na dapat magkaisa tayo. Dapat magkaroon tayo ng unity. Kaya pamagat natin, no? Ang pagyakap sa isa't isa ang kapangyarihan ng pagtanggap. Sana all tinatanggap. No? Yung iba dito, hindi. Ang hirap tumanggap ng brother and sisters. Kasi aminin man natin sa hindi, maging aware tayo. Pag makakita ka ng Roman Catholic dyan sa labas, anong sasabihin mo? Sumasamba sa Rebuldo? Come on, real talk.
Some Christians, ganun ang isip. Pero aminin din ng ibang Roma Katolika, pag makakita sila ng Kristiyanos, sinasabi, tinan mo to, mga banda sa simbahan. Nagkakaroon ng hatred dahil sa napakaliit lang naman na pagkaiba nila. Pero when they talk about Jesus, isa lang naman. A man who died on the cross, the God who became a man that died for the sins of the world, iisa. Pero kung magkatagpo sa labas, akala mo magkaaway. Kung magkatagpo sa labas, akala mo kulang na lang magsuntukan. Pero kung mag-talk about one another, mga kapatid, you should accept one another. Amen. Tapos subukan muna sa labas, makakita ng ibang relihiyon. Grabe, mag-isip. Ganun ba ang pagtanggap sa bawat isa? Mga minamahal sa Panginoon, ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito ay nagmula sa liham ni Apostol Pablo o ni Apostol Paul sa mga taga-Roma. Matapos talakayin ang mga isyo ng pagkakaiba sa mga pananampalataya at paghuhusga doon sa chapter 14. Bago kasi tayo nag-jump sa chapter 15, kailangan natin maintindihan yung context sa chapter 14 na yun kasi yung pinag-uusapan nila about sa pinagkaiba nila. Tulad sa pagkain o pagdidiriwang ng araw, ipinapakita ni Pablo ang solusyon. Hindi ito tungkol sa pag-aaway kung sino ang tama o mali, kundi sa pagyakap sa isa't isa. Ang kapangyarihan ng Kristiyanong pamumuhay ay hindi matatagpuan sa pansariling kagustuhan o karapatan, kundi sa pag-aalay sa sarili para sa pagpapalakas sa ating kapwa. Tinitiyak sa atin ng aral na ito kung ano ang itsura ng pag-ibig ni Kristo sa gitna ng pagkakaiba. Amen? Ito, matatamaan to ng mga Kristiyano. Akala nila na sila ng pinakatama sa buong mundo. Nakakala mo ba kung makapagsalita sila na lang ang sa langit? Bakit kapatid, pag napunta ka ba sa langit, magiging general ka ba ni God? Bakit napakasipsip mo dito sa mundo? Ay, isipin mo yun. Makakita ka ng ganito, halos murah-murahin mo. Sa isip mo, ganun bang pagiging Kristiyano? I'll tell you honestly, ang pagiging Kristiyano ay hindi nagkakaroon ng galit sa ibang relihiyon dapat. Instead, tayo dapat ang maunawa sa kanila. Dapat tayong maintindihin. Bakit? We know the truth. At kapag alam mo ang katotohanan, hindi mo dapat ipagdamot ang katotohanan. Hindi mo dapat sabihin, huwag tayo lumapit dyan kay Senpai. Instead, nasisipin mo, huwag ka lumapit kay Senpai. Dapat nasisipin, mas dapat kong lapitan, mas dapat kong i-share to kay Senpai because I know the truth. That's a bad mindset of Christians. Especially sa mga malalakas. Point 1 about being malakas. Ang malakas ay may tungkuling maglingkod at magpalakas. Amen? In Romans chapter 1 verses 1 to 2, chapter 15 verses 1 to 2, magsisend si Pastor dyan sa baba. Ayan. Chapter 1, verse 1, tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin. Verse 1 pa lang, Pastor, parang aray ko. Verse 1 pa lang, Pastor, parang ayoko nang ituloy Ganun pala yun, Pastor. Akala ko, Pastor, kapag ako yung mas may alam, dapat ako yung highest. Akala ko, Pastor, dapat kapag ako yung may Puffs 5 solas ako, mystery gospel, the law of grace, the law of Moses. Dapat akala ko, Pastor, kapag alam ko yun, relihiyon na namin tama. Akala ko, Pastor, kapag alam ko yung mga ganun, dapat ko nang maliitin yung ibang tao. Well, yun ba ang turo ng verse 1 ni Apostol Paul? Let's take 2. Verse 2, kundi ang kapakanan din ng iba upang mapalakas ang kanilang pananampalataya. Tayo na malakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid natin na hindi. Sa konteksto ni Pablo, ang mga malalakas ay yaong malinaw ang pananaw sa kalayaan nila kay Kristo.
Gayunpaman, ang pagiging malakas ay hindi lisensya para maging irresponsable. Ang pagiging malakas mo, kapatid, sa pananampalataya ay hindi lisensya sa pagiging irresponsable mong pagiging Kristiyano. Paano ko nasabing irresponsable? Sa halip, ito ay isang responsibilidad. Kung alam mo ang iyong kalayaan, gamitin mo ito hindi para sa sarili mong kasiyahan, kundi para suportahan ang mga mas mahinang pananampalataya. If you have that faith, then use it to share to everyone about Christ, about kung ano yung katotohanan sa likod ng Biblia. Hindi dapat ikaw yung pinagmumulan ng hate. Ikaw dapat ang pinagmumulan ng love, because God is with you, because Jesus is with you, and Jesus is love. Ang unang point natin ay nagpapaalala sa atin na ang lakas ng pananampalataya ay may kaibat ng paglilingkod. Hindi ito tungkol sa sarili. Ang Kristiyanong pag-ibig ay nagsisimula sa paglimot sa sarili at pagpapahalaga sa kapakanan ng iba. Ito ay tungkol sa pagpapatibay. Ang layunin ay hindi ang maging tama sa argumento, kundi ang patibayin ang kapatid. Ang pag-ibig ay laging nagpapalakas. Ang pagiging malakas mo ay hindi pagpapatibay, no? Ay ang layunin ay hindi maging tama sa argumento lang. Many of us, sabihin natin, no, na ang lakas-lakas natin pagdating sa pananampalataya, ang lakas-lakas natin, no? Mayroon akong kilala, halos kayang i-recite ang Genesis hanggang Revelation. Pero kung tingnan mo ang ugali, parang hindi pa ata nagbasa kahit Genesis man lang. Mga kapatid, stop hating one another just because of these very small things. Jesus is bigger than that. Jesus is bigger than our religion. Jesus is bigger than our spiritual leaders. If Jesus save you, bakit ka makikinig? No, sa mga ganyan yung napakaliit. Now you know the truth. No, malinaw na sinabi ng Apostol Paul, na sinabi ng ating Panginoon, no, na dapat ikaw ang may care sa iba. Stop hating one another. Hindi pupunta ka sa VR mo, pag-uusapan ninyo si pastor na ganito, si pastor na ganyan. You know the truth naman pala, and then share it. Stop hating. Hate ng hate, kala mo naman talaga eh. Napakamaling mindset po, kapatid, na kapag akala natin na tayo yung pinakamaraming alam patungkol sa Biblia ay dapat tayo yung sambahan ng mga tao, dapat tayo yung tingalaan ng mga tao. No, ikaw dapat ang mag-serve. You know the truth eh. Brother Jean, alam mo ba ganito? Brother Sen, alam mo ba ganito? Hindi dapat ikaw yung nagmumukhang mataas. Ikaw dapat yung magpakumbaba. Ikaw dapat yung magsabi sa kanila about sa katotohanan ng alam mo. Sapagkat ang pagiging malakas sa pananampalataya ay hindi lisensya sa pagiging irresponsable. Amen? Pastor, wag na tayo magtuloy sa point 2. Tama na yon. Kasi kanina lang, Pastor, sinibak na namin yung ibang ganito eh. Kasi kanina lang, Pastor, may sinabi na akong masama doon sa isang kong kapatid eh. Wag na. Tama na. Ito, isa pala example bago tayo pumasok sa point 2. Paano kapag ang tatay mo ay nasa ibang pananampalataya pa ngayon or hindi talaga naniniwala sa Panginoon, kamumuhian mo ang tatay mo? Hindi mo tutulungan? Sige, lagay natin yung sarili natin sa lagay na ganun. Paano yung nanay mo na pinakamamahal mong nanay hindi naniniwala sa Diyos? Or kaya hindi naniniwala sa Diyos na alam nating tama? Kamumuhian mo ang nanay mo, kakalimutan mo ang nanay mo? Dahil ang pananampalataya ng nanay mo ay hindi tutugma sa pananampalataya meron ka. Di ba hindi? Di ba the first thing na papasok sa isip natin, I need to share it to my mom. Para malaman ng nanay ko yung katotohanan, para maligtas ang nanay ko. At anong pinagkaiba ng kaluluwa ng nanay mo sa kaluluwa ng ibang tao? Wala. Wala silang pinagkaiba. Wala tayong pinagkaiba sa isa't isa, parehas tayong makasalanan. Ang nanay mo, ang nanay ko makasalanan. Ikaw at ako makasalanan. Jesus save us.
Hindi dapat tayo magkaroon ng hate. Dapat, the more tayong binababa patungkol sa ating pananaw, the more tayong dapat maging matatag at kailangan i-share yun sa kanila. As long as we are here, hindi ka dapat maging irresponsable sa pananampalataya mo, kapatid. I'm telling you this, kahit gaano pa kalaki ang pananampalataya mo, pero kung hindi mo alam ang pagmamahal ng Panginoon, I don't think so. Point 2. Si Kristo ang ating perpektong huwaran ng pagpapakasakit. In Romans 5:15:3, send ko dito, basahin natin. Maging si Kristo ay hindi hinangat ang sariling kapakanan, kundi ayon sa kasulatan, nasaktan din ako sa mga panlalait na ginawa sa inyo. Bakit natin gagawin ito? Bakit tayo magpapasan ng pasanin ng iba? Pastor, bakit? Bakit ako? Di ba? Salvation is individually. Why me? Bakit bahala siya dyan? Di niya ako binigyan ng rambutan kanina eh. Hindi niya nga ako binigyan ng Sierra Madre kanina. Humingi lang ako, ng buraot lang ako. Ayaw niyang ibigay. Bakit ko iisipin yung salvation niya? Bakit nga ba? Bakit natin gagawin ito? Bakit na tayo pagpapasan ng pasanin ng iba? Bakit natin isasantabi ang ating sariling kagustuhan? Dahil si Kristo mismo ang gumawa nito. Yun ang sagot. Bakit mo gagawin? Because Jesus did it too. If you want to follow Jesus, right? Come on, we want to follow Jesus or no? Come on mga kapatid, we want to follow Jesus or not? We want, di ba? We want to follow Jesus. Every single one of us want to follow Jesus. And then did it. Why? Ginawa ng Panginoon mo. Bakit hindi? Ginawa ng ating Panginoon eh. Pangtanggap na may kabayaran. Si Kristo ay perpektong may karapatang mamuhay ng komportable at magbigay lugot sa kanyang sarili. To tell you honestly, meron ng Panginoong Yesus lahat ng akala mo dito na kayamanan, doble meron ng Panginoon dun sa langit. Lahat meron siya. Lahat kaya niyang gawin. Bakit pa siya pupunta dito magtatrabaho bilang carpenter? Bakit pa siya magpapapako sa krus? Ano lang dahilan? Love. John 3:16. Sikat na sikat eh. Bakit ginawa ng Panginoon yun? Bakit siya bumaba sa kanyang trono mula sa langit? Bakit siya nagpakahirap dito bilang tao? Nagtrabaho? Bakit siya naglakad ng milya-milya? Bakit siya nag-fasting ng 40 days? Because of love. Pagmamahal niya sa akin, sa iyo, sa atin, lahat. Hindi nating masusukat ang pag-ibig sa pamamagitan ng kung gaano tayo kagaling sa pagtupat ng batas, kundi sa pamamagitan ng kung gaano tayo magpapamalas ng sakripisyo ni Kristo. Ito, maybe someone will hurt here, but let's be true. Ang sukatan ng pag-ibig ay hindi lang sa sa pagsusukat ng kung gaano ka kagaling sumunod sa batas. Remember, yun ang ginawa to rebuke Jesus, the law of Moses. Yun yung ginamit. Magagalit ka sa kapatid mo kasi hindi nakapagsimba ng linggo, hindi nakapagsimba ng Sabado. Kung may trabaho, kung pinag-pray yan, kung binigay ng Panginoon, who are you to judge that man na hiningi niya yun sa Panginoon? If you really care for that man, for that soul, then gumawa kayo ng service ng hindi lang linggo. Maybe Sunday, maybe Wednesday, maybe Thursday, I don't know. Why? Hindi natin masusukat ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng kung gaano tayo kagaling sa pagtutupad ng batas, kundi sa pamamagitan ng kung gaano tayo nagpapamalas ng sakripisyo ni Kristo. Ang ating kakayahang tanggapin ng iba ay direktang sumasalamin sa pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa atin. Lahat ng sakripisyong ginagawa natin dahil yun yung ginawa ng ating Panginoon. Even Jesus healed on Sabbath day.
Many of us galit dahil yung kapatid natin ay hindi marunod sa batas na meron kayo sa simbahan nyo. Na kesyo ganito dapat, kesyo ganyan. Ganyan ba si Kristo? Ganyan. Ano sinabi ni Kristo sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9? For by grace you have been saved through faith, not of your works, that no man should boast. Dahil naman sa pananampalataya dahil sa grasya naman ang kaligtasang meron tayo. Bakit ipipilit mo yan? Magagalit ka kasi hindi nakapagsimba ng linggo? Magagalit ka kasi hindi nakapagsimba ng Sabado? And then gumawa ka ng program ng pang Wednesday. If you really care for that soul. Magagalit ka kasi hindi kayang magbigay ng 10%? Kung nasa hospital ang nanay. Kung yun na yung pangkain, panggata sa anak. Yung Diyos nga maintindihin, ikaw hindi. Ang Diyos nga may mamalasakit, ikaw wala. Kung hindi kaya magbigay ng first fruit, magagalit ka. Magagalit tayo? No. Hindi nasusukat doon ang pag-ibig natin. Maintindi. Alam mo, mas natutuwa ang Panginoon kung nagpapakita ka ng pagmamalasakit sa kapwa mo. Kasi yun ang Panginoon. May pagmamalasakit sa atin. And we want to follow I want to follow Jesus. Lord, pag testimony, umiiyak-iyak pa. Tapos nung hindi nakapagbigay yung kapatid niya, nung hindi nakapagpunta ng ligo, ano ba yan? Yan kasi sumasama-sama na sa ganito, demonyo. Demonyo na. Dapat hindi ka kumain ng dugo, bawal yan. Wala akong problema ha. Wala akong problema sa mga may ganong pananampalataya. Paano ko yung kapatid mo kumain na? Ano yun, di na pwede patawarin ng Panginoon? Hindi pala omnipotent ng Panginoon yun kung ganon. Because our God save us through our sins. Tapos yung Diyos nyo kaya magbayad ng kasalanan pero may exempted. Babayaran ko lahat ng kasalanan nyo except dun sa kumain ng ganito. Ay! Wala ka lang yung Diyos nyo Amen? Ito pa parang nonsense. Ililigtas ko kayo. Babayaran ko lahat ng kasalanan nyo except doon sa mga hindi nagsimba nung linggo at Sabado. Aray ko, may exemption. Isipin mo, isang linggo ka lang hindi nagsimba, hindi ka na maliligtas. Lahat ililigtas ko except dun sa hindi nagbigay ng 10% tsaka ng tithes and offering na 10% dapat, tas yung offering siya na 5%. So ililigtas ko kayo lahat except doon sa mga hindi nagbigay. Wow! What do you think God is? A mafia boss? Na kailangan ng protection? Sino sa tingin yung Diyos natin? Mafia boss? Na kailangan yung mabayaran para bigyan kayo ng protection? Well, tell you honestly, meron ng Panginoon lahat ng akala mo. Nang nasa isip mo ngayon. Lahat ng yaman. Kasi siya lahat gumawa. Hindi ka natin alam. Baka yung trono ng ating Panginoon gawa sa ginto Or baka sa mas mahal pa na baka gawa pa siya. Hindi natin alam. Lahat ng meron dito sa mundo, basura. Ayon pa kay Haring Solomon. So stop hating. Maintindihin naman yun. May pamamalasakit ang Panginoon. Sapagkat siya ang Diyos, no? Na nagsakripisyo para sa atin at ganun din sana tayo mga kapatid. Uulitin ko, wala po akong pinapatamaan na relihiyon dito. Gusto ko lang maging Kristiyano tayo. May pagkakaisa. Lastly, sabi sa Romans 5:7, ito medyo to. Basahin natin. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo upang mapapurihan ng Diyos. Tanggapin natin ang isa't isa mga kapatid. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan ng pagiging magkatulad.
nangangahulugan ito na nasa kabila ng ating mga pagkakaiba at kahinaan, pinipili nating sundin ang waran ni Kristo. Isuko ang sarili, pansinin ang pasanin ng iba, at tanggapin sila. Please mga kapatid, yung mundo mismo nagpapalaganap na ng hatred. Tayo pa ba na merong Kristo sa ating puso? Tigilan natin yung difference natin. At let's walk together in this journey na ang focus ng mata mo ay hindi batas kundi grasya ng Panginoong Jesus. Let's walk this journey together na hawag kamay na hindi iniisip na yung kapatid mo ay ganto, yung kapatid mo ay ganyan. Kundi iniisip natin, let's work together, let's walk together, let's take this adventure together. For that, we can spread the love of Christ, not the hate. Kasi yung mundo mismo, galit na ang pinapalaganap. Tayo dapat ang counter doon. Tayong merong mga Kristo. Yes, I'm talking to you na galing Roman Catholic. I'm talking to you galing born again. I'm talking to you galing Seventh-day Adventist or kahit saan ka pa galing. I'm talking to you. Let's work together with Christ. With Christ. Hindi ko sinasabing baka ma-misinterpret nyo ako, pupunta kayo sa simbahan, magchat-chat kayo sa GC, Pastor, ayoko na. I quit. Hindi ganun ha. Stay kayo dyan, mahalaga nandyan din kayo, matututo kayo tuwing Sunday dyan, magkakaroon kayo ng ministry. Hindi ganun yung minimin ni Pastor ha. Baka kasi may magchat-chat na dyan sa GC ng church nila, Pas, I quit. Bakit? Sabi ng Pastor sa WePlay, wala akong pakialam kung sino kayo. Hindi ganon. Listen carefully, hindi ho ganon. Stay there. You need that ministry. I'm just, yung sa akin lang dito, wag nating tingnan yung iba nating kapatid dito, wag nating tingnan yung iba nating kapatid na para bang kaaway natin. Isa lang ang kaaway natin, yun ay si Satanas. Yung evil spirit. Isa lang ang kaaway natin, hindi sila. They need us. God use us to spread the gospel. Now, tayo yung pupunta doon. Tayo yung mag-a-adjust, tayo yung magtatap sa kanila. Yung iba kasi sa atin, ayoko dyan. Ayoko dyan. Ano yan, oh? Sus. Ganyan. Tinong mga forma niyan, oh. Nakapolo, kala mo abogado. Ganyan dyan, oh. Ganto-ganto yan. Sumasambahin sa ganito, sa ganyan. Hindi dapat ganun. Let's stop that hate. Love dapat. No, love ang lumala. Pagkakaisa natin. Iwan natin yan at let's work together in this adventure, in this journey with Christ. For so that we can spread the love of God. Remember we're not taking this journey together for us to be saved because we're already saved through Christ. There's nothing you can do about your salvation. Kasi trinabaho yan ng Panginoon. But we're doing this, we're working together. No, we're walking together in this adventure for what? To spread the love of God, to spread the gospel. Para iparating sa ating mga kapatid na merong Kristo na namatay para sa atin, na buhay muli at binayaran ang kasalanan ng lahat na ginawa, hindi pa natin ginawa. Yun ang purpose natin. No? Hindi para maligtas because we're already saved. So ano? We are willing ba to work together? And let's do not spread hate towards one another. Hindi na pag nakakita ng ganito, Sabat daw kasi Sabado. Hindi ganun Baptist, kala mo mga abogado. Jitor po, sino kaya si Judas sa kanila? Roman Catholic, sumasamba sa bato. Si ganito, ganyan. Si ganito, ganyan. Hindi. Papakailan mo sa doktrina nila. Focus to your own. Ito, para malinaw lang kasi ganun ang kaisipan ng mga tao nilalagyan nila ng hate yung isa't isa dahil lang sa pinanggagalingan nilang doktrina.
Pero hindi nila iniisip, hindi natin iniisip kung kaninong Diyos tayo nanggaling, kung sino yung Kristong namatay sa cross. And malinaw sa Ephesians 2:8-9 that the only face, anong face? Through only grace and faith, tayo naligtas dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Huwag natin iligay yung galit dahil sa pinakamaliit na rason na yan. Tapos kakalimutan natin yung pinakamalaking rason kung bakit tayo naging Kristiyano. That is Jesus Christ. Kinakalimutan natin, no? Mas nakafocus tayo sa maliit na bagay dahil diyan sa relihiyon na yan kaysa sa Diyos na nagligtas sa atin. Mas inuna natin yung religion kaysa sa relationship. Mas inuna natin yung hate kaysa sa love. Galing ng boses ni ate na kumakanta, oh. Please, as Christian, we work together. We're not fighting each other. Pinipersecute na nga tayo ng mundo, pinipersecute yung pang isa't isa. Sanay yan sa pain. Nox, sanay siya sa pain, no? Isipin niyo, pinipersecute na tayo ng mundo. Ginagawa na lahat ng kalaban para ma-down tayo. Ikaw mismo, kinakaaway mo pa yung kakampi mo. Dito nakita ko naman si Gino, dito nanonood ng solo leveling. Para kang pumunta sa S-rank dungeon, pero yung una mong pinatay, healer nyo. Para kang pumunta sa dungeon, pero una mong pinatay, yung tanke nyo. Tapos sagot sa akin, okay lang pastor, ako naman si Jinwoo. I got everything. Ay, hindi ho ganon. Nagwo-work tayo together because we're Christians. Christian is enough declaration kung sino tayo. Hindi mo na kailangan ng tatak na baptist ka, na ganito ka, ganyan ka. Ako baptist ko eh. Pero hindi ako mag-work kasi sabi kong baptist ako. No, I'm a Christian. Christ died for me. That's why I am here. I'm sharing the love of Christ. Kaya mga kapatid, na, let's stop that hate. Okay? Let's stop that hate. Ba't ko kalinos na yung ko? PowerPoint ko, may conclusion pala ka dyan. Sa sino man sa inyo na malakas, magtiis. Sa sino man sa inyo na mahina, huwag mawalan ng pag-asa. Ikaw ay pinagtitiisan ng inyong mga kapatid. Naway bigyan tayo ng Diyos ng pagtitiis at pagpampatibay loob upang tayo'y mahumay ng magkaswato. Tanggapin natin ang isa't isa. Let's accept Christ in our life. At tayo ay magtulungan, hindi mag-away-away. Bilang mga Kristiyano, tayo magtaas sa isa't isa. Tayo magtulungan. Sa mga panahong nadadapa ang kapatid, ikaw ang dapat na riyan na umaalay. Hindi ikaw ang mismong tinatadyakan sila pabalik. So naway may naunawaan po tayo sa ating mensahe ngayong gabi. Let's pray. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang na naibigay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita na iyong ibinigay ngayong gabi, Panginoon. Thank you for reminding us about being unity, Panginoon, sa pagiging team namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And Panginoon, I also pray, Panginoon, sa aming bawat isa, Panginoon. Nanggaling man po kami sa iba't ibang doktrina, Panginoon, but kami po nagpapasalamat, Panginoon, na iisa pa rin kami pagdating sa relasyon namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kami po nanalangin sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Amen! Let's have a celebration because tonight, natutunan natin na dapat pala tayo ay magkaisa at hindi mag-away-away. What a thing na dapat natin celebrate. Amen? No? Let's celebrate together then. Ayan. Amen.
Amen. That's who I call G-O-D. I used to be a man until you let me see that who the sun sets free, you said is truly free indeed. So let it scream, Let it shout. know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that That the Lord has created. why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Amen. Let's have a celebration mga kapatid. Napaka-grateful natin ngayong gabi sapagkat may natutunan na naman tayo. Hindi po ba? Alam niyo mga kapatid, no? Habang ginagawa ko tong preaching na ito kanina, isa lang talaga naiisip ko, yung gulong ngayon sa Pinas. Kasi ang iniisip ko mga kapatid, no, ang nireveal sa atin ng ating Panginoon, kung ang gobyerno natin mismo nag-aaway-away na, tapos mag-aaway-away pa tayo mga Kristiyano, sino ang mananalangin para sa Pilipinas? Sino ang mananalangin para sa mundo? Hindi ba tayo? Kung tayo ang mananalangin para sa mga yan, tayo ang mananalangin para sa ating bansa, sa ating pamilya at sa mundo, hindi tayo pwedeng gaganyan-ganyan tayo na tayo mismo ay merong hatred, no? So let's stop that hate and let's stop that hate and let's start that love. Ayan, no? Let's stop that hate and let's start that love. Amen. But now I want to call Sister Kay, no, for his insights for this evening. Sister Kay, whenever you're ready. Ayan, so amen po. Napakagandang message yung shinare ni Pastor Yuri tonight. And it reminded me po na na about sa quote na sa wisdom na nagain ko from someone na hindi ko na maalala kung sino. Pero po, ito po siya. This is my highlight. Other people's change is not our job. It's not our business. Alam mo yung business natin, our business is to introduce God's love for us, is to introduce God's love for them. It is not our job to criticize, yes we can help them, to like, masabi-sabi lang naman, pero it is not our job na na baguhin sila. That God's job. Huwag tayong mag-interfere dyan. Diyan kasi yung napapansin ko most of the time sa karamihan ng mga Christians na na-meet ko rin na na they're always pointing sa kung ano ba yung na alam mo yun niya, baguhan pa lang yung member tapos parang na, ay ganito ka, hindi bawal yan, wag ka gaganyan dito. Yung change nila, hindi na natin yung business. That's God's job. Our job is to keep on introducing God's love sa kanila. Like, introduce natin. Kasi the more na mas nakilala nila yung love ni God, the more na mas magdadwell sila sa presence ni God, the more na magkakaroon sila ng interest into knowing God, and the more na magkakaroon sila ng ng willingness to change. Kasi God, kasi ma-open yung heart nila sa change. Kasi nga, naiintindihan na nila yung love ni God. Kaya napakagandang message yun po yun sa atin na na we should not be divided. In fact, we should be united. Bakit? Isa rin po sa reason kung bakit religion hindi po siya religion cannot save you. Ayun, religion cannot save you. It really can't. Sabi, 'di ba? The only way through God is Jesus Christ. Kaya religion cannot save you. It is your personal relationship with Jesus Christ. And sa naramdaman din po ako na kailangan yun nga, wag tayong mag-hate kapag halimbawa kahit na iba yung doktrina. Yun nga sabi rin ni God sa atin, diba, na we should always love our neighbors as we love ourselves. Kasi yun nga yung gusto. Si Jesus nga, minahal ka kahit na ginagawa kang kasalanan, tapos ikaw mag-hate ka sa tao na iba yung doktrina. Dapat we should always walk sa the way that Jesus lived His life. Kasi if we are being like that, na nagkakaroon tayo ng hatred, naku po, isa na po yung sign that na hindi ka po nagumok sa the way that Jesus lived His life. Kaya may it be a reminder to you, to me, to all of us, na hate should never be an option. Hate should never be an option kasi
sa mundong ito, tama na ang hate, mag-love naman tayo. Kasi very full of evil na talaga to. Kaya let's walk in Christ's love. Kasi nga kung tutuusin talaga, there's no other perfect way to go kundi yung pag-walk natin sa path na path in Christ, like the way that Jesus lived his life. Kasi kung mapapansin nyo, si Jesus talaga, he's a perfect man. Ang dami niyang nagawa na hindi natin kayang gawin, like yung mga natural human responses na na ginagawa ng isang tao. Pero si Jesus hindi niya magawa. Bakit? Kasi he's a child of God, 'di ba? Siya'y Diyos. Amen. Kaya it should be a reminder to all of us na i-introduce natin yung love ni Jesus para sa atin, sa ibang tao. Kasi our job is to introduce that kind of love that God has for us. Our job is to ilapit natin sila kay God. Hindi natin job na i-hate sila. Hindi natin job na baguhin sila. That's God's job na baguhin ni God yung heart nila na magbago sila. Kaya we should always be reminded na maging kind tayo sa iba, no matter the religion that they have. I have many friends na iba ang religion. Meron nga ako mga gay friends, pero I don't hate kasi alam ko na it won't do anything. Instead nga, sabi ni Pastor Yuri rin kanina, 'di ba, na kapag dapat mas lalong nilalapit pa natin sila kay Lord. Na oo. Kasi marami akong gay friends. Marami akong mga friends na mga worldly. Pero yung yung palagi kong quote na, dapat mas lalo kong sa kanilang i-introduce yung love ni God. Yun. Ang gandang mindset yun, di ba? Kaya dapat ganun din tayo sa like sa lahat. Kahit na pa yan, kahit na pa yung tao, kahit na geng-geng pa yan. Go! Introduce God's love. Yan din yung yan rin yung isang yung isang purpose na meron ako sa buhay. Sabi ko, my purpose in life is to introduce God's love doon sa mga tao na nami-meet ko every single day. That's my purpose as a Christian. Yan yung nakikita kong purpose. Isa sa mga purpose ko sa buhay is to introduce God's love sa ibang tao every single day. Kaya yun nga, mag-walk rin tayo sa sa love ni Christ. Kasi alam nyo guys, once na nagre-reflect sa Hello po. Once na nagre-reflect si Jesus sa buhay mo, ayun yung pinaka-greatest compliment na masabihan ka ng alam mo, I see Jesus in you. Ang ganda nun, be. Ang ganda niya sa feeling na na masabihan na I see Jesus in you. Kasi ang ganda lang. Hindi ko siya ma-explain kung bakit nagutal-utal pa ako. Pero yun nga, we should always be reminded na huwag tayo mag-hate, no? And alam nyo guys, the only way para magkaroon tayo ng willingness to stop doing that kind of habit, if ever naman na meron tayo ng ganoong habit, is to dwell in Jesus more. Is yung alamin yung love niya much better. Yes. Kasi alam niyo yun na once na you start understanding God's love for us, magkakaroon ka na ng willingness to change. And yun yung willingness na basta hindi ko siya ma-explain, nahihirapan ako i-explain, pero ang ganda niya sa feeling na okay, I wanna walk like Jesus. Alam mo yun, ang ganda niya sa feeling na na magkaroon ka ng willingness na I want to stop doing this. Tapos isa rin sa feeling na naalala ko, it brings you so much peace. Like like very ginormous kind of peace. Napakagandang peace na meron ka once you start to live in Christ.
once you start to walk in Christ. Bakit? Kasi alam niyo ba, yun nga, you don't have to worry. Kasi you know that God has you, that God have you whatever might happen. You won't have to worry, you don't have to be angry. Wala kang negativity sa buhay mo, kaya it really brings you so much peace once you start living in Christ. And yan rin yung pinaka maganda once you start having that kind of willingness to change. Kaya I am encouraging everyone na mag-reflect, mag-surrender kay Jesus Christ, mag-pray every day, every single day ng growth for wisdom, na yun nga na always rin natin i-remind ang sarili natin na ang only job na kailangan natin gawin is to introduce God's love for the others. It is not our job to change them. That's God's love. That's God's job. Kaya yun lang po. Wala na akong masabi, nauutal na ako. Thank you po. To God be all the glory. Amen! Thank you so much, Sister Kay. Napakaganda naman talaga pakinggan ng mga ganyang testimony. Ngayon yung sabi, sarap talaga mag-walk with Christ. Amen! Sino bang ayaw mag-walk with Christ? Ayan, no? Meron akong batang, ito, a silly story. Rinig ba ako, no? Rinig naman si Pastor. Bago tayo mag-announcement. Meron ako, yan. Mag-ex. Si Pastor kasi, sa mga hindi nakakala, medyo makulit ko kasi akong pastor. I'm not that typical pastor na meron kayo sa simbahan na stricto talaga tumingin. Pag ako kasi kasama niyo sa personal, stricto ako sa program, pero kapag kausap ko kayo, piling ko ang lakas ng music ko. Ayan. Pagkasama nyo kasi ako sa di ko ma-ex na. Hindi ko ma-ex, guys. Ayan. Kasama nyo ako sa pagkasama nyo lang ako, medyo makulit ako kausap. Meron ko sa bata doon, 12 years old, 13 years old. Sabi ko pa, Pas, I really want to walk with Christ. Amen. I really want to be with Christ. Sabi ko, baka mamaya malangit ka na. Sabi niya pa, ayoko. Sabi ko, I thought you really want to be with Christ na. Sabi niya, I really want to walk with Christ but I don't want naman na malangit. Parang ganun na rin yun, ayaw mo nun. Sabi niya, hindi. Ang cute, naalala lang ni Pastor dun sa I really want to walk with Christ. No? Tapos kinuha ka ni Lord, no? Nagulat ka, naglalakad ka, puti na talaga, langit na pala. Natotoo yung hiling mo. Nagpapasend lang si Pastor dito ng announcement natin for this evening. Alam ko, na uwing-uwi na yung iba sa mga BR nila at gustong-gusto na gawin yung mga gusto nilang gawin. But let me announce this very very short announcement lang naman to, mga kapatid. Yan, sisentang ni Pastor dito. First of all, bago ko i-announce yung lahat na nasa baba, I just want to inform you that this week will be our Gospel Christmas Caravan. Kung saan po magga-gospel kami, pero yung mga music ho namin is about Christmas na po. Ayan. So, ako personally as the leader of this, kind of excited for this event na magga-gospel na Christmas song. Pero, wag nyo pong expect na meron po kakanta dyan na, Red-Nosed Reindeer, na hindi po kami nag-believe sa Red-Nosed Reindeer ho. At saka dun po sa kasama niyang malaki, no? Hindi po kasi kami naniniwala doon. So, wala pong mag-Red-Nosed Reindeer. Wala pong gaganon. So, it's a normal, tulad ng mga say, ayoko nang kumanta kasi baka masira na yung expectation nyo. Pero baka gano'n po. Baka sure tulad ng mga sa ABS-CBN. So, see you po sa mga family BR and VR ho ninyo. If ever magpa-avail, if ever po magpa-schedule po kayo for gospel. Ayan, but I'll announce this na po. Every Monday po is a gospel sharing
or gospel topic po natin yan. Every Monday po talaga yan. Kung saan po, hindi natin alam yung exact lugar niyan. Kasi po, paiba-iba, no? Kapag may nagpapaschedule po, iba-ibang VR po kami napupunta. Pero kapag wala, dito lang naman po kami sa Family VR. Pastor, ano yung gospel? Gospel po, dito po natin pinag-uusapan yung about salvation. About the teaching of Christ na po dito, no? So, minsan kapag sa Family VR na lang, then salvation na naman, medyo ano na. So, yung kadalasan ginagawa, yung teaching of Christ na lang. Para hindi pa rin talaga malayo about salvation. Ayan, yan po yung gospel. Tuwing alas 8 po yan. And then yung Awaken Night naman po natin is tulad po nito, Awaken Night. Ano yung Awaken Night, Pastor? Night service po na pinalitan lang yung pangalan. So yun pa rin po nating change. It's just like in our churches po, no? Sa mga ginagawa natin sa simbahan, may nag-preach, may umaawit, simple ganun pa rin po. Kung ano yung meron sa simbahan. Tuwing alas 8 pa rin po yan, tuwing Tuesday and Sunday ng gabi, alas 8 ng gabi. And then Wednesday, so to say, this coming Sunday, wala pa rin po talaga si Pastor Fish to teach us our topic sa spiritual series. Pero, no, magga-gospel na lang dyan. So, ano ba yung spiritual series, Pastor? Yung spiritual series po, ito po yung series sa topic. Maganda ho to, Bible study po yung pagsuntok dito. Ano ba yung pagsuntok? Term po yan ng mga pastor sa pagdidiin ng topic, no? So, yun po yun. So, sa SME's Bible study na po. Yan. And then, tuwing Thursday naman po is our prayer meeting. Prayer meeting. Ano ba yung prayer meeting, Pastor? Syempre, from the word itself, prayer. So, dito po, pinag-uusapan natin ay patungkol sa panalangin, paano manalangin, saan mananalangin, tuwing kailan ang kanino mananalangin. Diyan po yan pinag-uusapan dito po sa ating prayer meeting. Tuwing alas 8 ng gabi. At sa mga may gusto pong magpa-prayer request, ano po yung prayer request? Yung prayer request po, ito may mga gusto nating ipag-pray. Pastor, gusto ko talaga tong babaeng to. Gusto kong ipag-pray na ginawang gayuma si God. No? Hindi ko God. May mga tulad ng financially, health, business, yan po mga ano na yan. Pwede po yan ipag-pray. Kanino isi-send? Talk to us and sa ating mga admins, send nyo po yung message sa kanila and then sila na po bahala maglista niyan para sa darating na Thursday, sila po bahala sa paglilista ng mga prayer request niyo. Friday, which is our cell group, magkakaroon po yan ng konting devotion at konting sharing po dito sa Family Beer yan. Tuwing Friday po yan. So, see you po dyan. 7:40 naman po. And then Saturday, meron lang pong Kids Venture. No? Ano yung Kids Venture? Tuwing Sunday tsaka Saturday ito, tuwing alas 3 ng hapon hanggang alas 5. Minsan din ako maabot. Actually, this coming week po is same break ko ng mga bata. Pero next week po ay babalik na ho ang ating kids ministry. So kung may mga bata ho kayo dyan, please invite them to our kids ministry. Kanina lang po is graduation nila. So kung may mga anak-anakan ho kayo dyan or pamangkin, ipag-pray nyo na lang and then pasalihin nyo po sa ating Kids Venture Faith Explorer by your head teacher. Kids Venture Faith Explorer ng ating kids ministry dito po sa Zion Family. Ayan. And then, spiritual series, 5 p.m. to 7 p.m. po. So, ganun pa rin po. And then, ang Bible study sa Family VR po, or sa VR po, ni Brother Senpai. Kaway ka nga, Brother Senpai namin cute. No, ayan. Sa kanya po. Sa VR po niya pupunta ang ating Bible study. Ayan. And then, that's it. Yung night naman is ano. Please, Jesus Workers, yung ano nyo, yung logo ninyo, yung invitation ninyo. Pero mas cute. Ay, cute tayo lahat. Ayan. Meron bang Jesus Workers ng ano nila? Yung parang ano ba? Parang BPO company. Nakita ko yung last time eh. Sabi ko parang BPO company to. Asan na yun? Meron kayo? Pastor, Sir Sen? Wala kayo copy nun? Ayan, kung wala, sige. Ayan. Jesus Workers.
Ayan, meron sila parang last time. Pero yun nga, Jesus Workers is now looking for a member. Pastor, ano yung Jesus Workers? May family man ako. That's the point. Kung kayo po may mga family and you still want to serve the Lord here with us sa Zion Family, pwede po kayo pumasok bilang Jesus Workers. Ito pa yung grupo ng mga taong may kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang posisyon sa kanilang pamilya, pero nagsisilbi pa rin sa ating Panginoon. So ano mga makukuha dyan? First is, nakakasali po kayo sa mga program like kayo po yung mag-praise and worship, even mag-word, pwede po. So lahat po, pwede po kayo sumali. No? And then, isa pa is nagkakaroon po kayo ng mga sarili ninyong event as workers. So, yan po yung sa Jesus Workers. So, together with our new handler, Sister Zia, and ang kanyang mga kasama na sa Brother Senpai, let's work together to serve the Lord here in We Play. So, now, if you want to be part of the ministry of Jesus Worker, please PM na lang Sir Senpai kasi wala ata dito ang kanilang head. So, please PM Brother Senpai sa mga gusto pong sumali. Ayan, sa ating Jesus Worker. At siya po magsasabi kung ano yung mga gagawin. Ayan. May nakalimutan din pala ako. Bukod sa Jesus Workers, the Kids Venture Faith Explorer is now looking for a teachers. Sa mga gusto po maging guro ng mga bata, o ulitin ko, maging guro ng mga bata, hindi yung sinasako yung mga bata, ha? You can PM our head teacher, Sister Luna, para para matanong kung ano yung mga kailangan ninyong gawin to be part of our Kids Venture Faith Explorer team, no? Ayan. Ayan na, yun yung hinahanap ko, no? Yan yung hinahanap ko. Answering the call. Join our team. Serve with purpose and passion. Build community and faith. Make a real impact. Grow spiritually. Yan po yung sa Jesus Workers. And now, before we end, gusto nyo ba ng mga quality na content? Gusto nyo po ba ma-review ang ating mga topic every single night? The JC Zion Family YouTube channel is now available on YouTube. So, pwede po kayo pumunta doon, i-search nyo po doon, pwede nyo po makita ang ating mga previous topic. Pero kung ayaw nyo naman sa YouTube, meron naman sa Facebook, no? JC Zion Family pa rin po sa Facebook, ayan. Pero mahihirapan na kayo sa sobrang daming JC Zion na ngayon na Facebook page. Kasi yung mga admin, bumabalik, lumalabas, iniiwan yung page, gawa bago, wala. So, recommendable talaga sa YouTube na po tayo pumunta. Ha? Soon, meron na rin tayong Instagram. Hindi natin alam sa media team natin, baka gumawa sila. But to God be all the glory, meron tayong YouTube ngayon. Praise God to that. And that's it. Wala naman natin nakalimutan si Pastor na i-announce. Ay, ito pala mga kapatid. Especially Zion, I just want to announce this that ingat po sa mga tinatype, Sister Luna. Gusto ko po ito i-announce na nakakalungkot. Birthday ho ni Sister Eve tsaka ni Pastor Fish. Ayan, happy birthday sa dalawa. Medyo part na po sila sa tinatawag nating antique. Para wala ho sila dito, pero happy birthday ho sa ating dalawang, isang admin at dating admin at deputy at naging leader din nata ng Zion Family na Sister Eve and Pastor Fish. Happy birthday sa inyo or sa kanilang dalawa. Ayan, check ko lang ang ating program kung may nakalimutan pa ba si Pastor bago tayo mag-end. Ayan. Wala naman na. So, sige. And let's end this in the word of prayer. Ayan. Eto, baka may gusto dito. May gusto po bang mag-volunteer na mag-closing prayer para sa atin ngayon? Visitors, okay lang. Na closing prayer. May gusto ba? Ayun, mukhang wala. So, sige. Let's end this in the word of prayer. Let's pray mga kapatid. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang ibinigay. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon, na nagtipon-tipon po kami upang pag-usapan po ang bagay ng pagkakaisa, Panginoon. Maraming salamat sa topic ho ninyo, Panginoon, na dinaan nyo po sa akin, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin ko din, Panginoon, ang mga tao na naririto, Panginoon. Naway ang mga pinag-usapan namin dito, Panginoon, na hindi lamang
pumasok at lumabas sa kanilang mga tenga, Panginoon, kundi nagbigay talaga ng aral din sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdadala sa kanila dito, Panginoon. Panginoon, I also pray for two birthday celebrant, Panginoon, na sina Sister Eve and Brother Fish, Panginoon, kung saan man ho sila nagse-celebrate, Panginoon. Continue to guide them, Panginoon. Give them protection, Panginoon. Naway this coming mga birthday nila, Panginoon, ay patuloy pa rin talaga sila sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. I'm so thankful, Panginoon. I pray, Panginoon, for the kids ministry, Panginoon, sa kanilang graduation this night, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At kami po ay nanalangin sa ngalan ni Jesus at sa banal na Espiritu. Let's do the 3-4 that amen. For the Lord's beloved Zion, He appears in His glory. He regards the prayer of the destitute and does not despise their prayer. Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Church, makinig ko tayo. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayong diranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. And all together, please. Amen and amen and amen. To God be all the glory. At tulad ng sinabi kanina sa salita ng Panginoon, magkapatid, magkaisa ho tayo. Ang mundong ito ay nagpapalaganap na ng kasamaan at ng hate, at tayo naman bilang Kristiyano ay magpapalaganap na ng pagkakaisa at pagmamahal sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid kay Kristo. To God be all the glory, and maraming salamat po. Naway hindi po ito ang una at huli natin pagkikita dito po sa loob ng JC Zion Family. God bless and peace out to all of you. Until you let me see that who the sun sets free, you said it's truly free indeed. So let it scream, let it